Northern Samar for updates on the situation in the province. Good morning po. Thanks for joining us. Good morning, ma'am, and good morning to all of the viewers. Okay, sir, kamusta po ang panahon dyan ngayon? Yeah, at this point po is medyo cloudy and mayroong konting hangin, pero sa kabuuan po, we already have declared that our province is safe from all hazards of Typhoon Tino. Okay, so kamusta po ba yung mga naging paghahanda po ng local government dyan? Nagkaroon po ba ng mga preemptive evacuations? Yeah, it's always the usual standard operating procedures. No, we have activated an emergency operations center led by no less than our local chief executive, the governor, and we raised it to the red alert status at the peak of Typhoon Tinoy last day, yesterday, and we have made some anticipatory measures like we declared to have a preemptive evacuations in some of the high-risk areas in our provinces po. So right now po, how many affected families po do we have po in the evacuation centers? Actually, we already have decamped kanina po mga around 1,200 families or 3,800 individuals po yung kinuha natin mula sa mga high-risk areas, no? Lalong-lalo na yung mga prone sa storm surge at flooding areas po. Okay, so ngayon po ba, sabi niyo maganda na po yung panahon, pero yung mga baha po ba humupa na? Are there roads that are impassable as of the moment? Totally po, it's already declared na safe na po ang probinsya, wala ng flooding. And even those areas where we experience landslide is cleared na po. So kasama po ang isang problema na lang po namin is yung kasi signal number 1 pa rin kami. Ang isang problema namin is paano maka-take off yung mga kababayan natin na pumunta ng Luzon, no? Para mawala yung congestion sa mga ports at saka terminals namin sa sa at makapag-resume yung ferry operations. Ilan po stranded ngayon? Now, almost more or less 300 individuals stranded passengers in Allen sa tatlong ports po. Well, kamusta naman po yung yung ating supply ng kuryente, tubig diyan sa inyong area? And of course, ngayon po ay nasa evacuation centers pa rin yung ating mga kababayan. Kailan po ba sila makakabalik sa kanilang mga kanilang tahanan? Kaninang umaga nag-decamp na po kami, pinauwi na po namin because we presumed or we already made sure that our kababayan is safety na po. So nakauwi na po sila. Okay. Ang problema na lang namin is yung sa Allen po. Meron po ba tayong mga naitalang casualty, mga nawala po, na reported po ng kanilang mga relatives? So far, wala po. Meron lang naging missing pero natagpuan din. That's good. Last Sunday. So, halos wala namang problema. Generally, no, we have zero casualties po. Oh, that's good to hear po, sir. And ngayon po ba, meron na po ba tayong datos kung magkano po yung naiwang, kumbaga, damage po ng Bagyong Tino, infrastructure, agriculture sa inyo pong area? So far, wala pang consolidated data pero I assume na mas maliit to sa inaasahan dahil hindi nakapag-landfall or hindi man lang lumapit sa amin si Typhoon Tino. Oo. Okay, so kanina po nabanggit nyo 3,800 individuals yung mga na isali po natin kahapon sa preemptive evacuation. So sila po yung mga nasa high-risk areas as you've mentioned earlier. Was wondering kung dyan po sa local government ay napag-uusapan na po na permanently mai-relocate na po itong families na ito, itong individuals na ito para po every time magkaroon ng bagyo, hindi na po kailangan sila i-evacuate. Wala na po sila dun sa high-risk areas. Tama po yun. Actually, we already started our science-based governance. We've been doing
land use planning and development since 2022. No, at ang pinaka-core or pinaka-meat ng land use planning namin is the risk information para magkaroon ng maayos na zoning yung mga bayan natin, yung mga areas na high risk no is hindi na tirhan no. At i-resettle yung mga kababayan natin. But that's actually a 5 to 10 year intervention ng isang local government unit kasi malaking resources to, but definitely the plan has already been laid out. We've conducted climate and disaster risk assessment as meat of our land use planning or yung tinatawag natin na risk-informed land use para maiwasan na po yung mga ganitong kaayusan no, na paulit-ulit na nadadamage yung mga kababayan natin sa panahon ng pagpasok ng isang hazard po. That's true. Kasi, I mean, every time nagkakabagyo, yan po yung nagiging diskusyon natin. So we hope that it could be implemented soon while we understand po yung cost nito. But of course, syempre, kontra naman po doon sa versus sa safety po natin mga kababayan. Some of the local government units actually has already implemented that. In fact, at the community level, once climate and disaster risk assessment is done, they would normally fund actions or government initiatives at the community level to resettle. May mga magaganda kaming samples na pagkatapos ng risk assessment, ang mga kababayan natin mismo ang aggressive no na nagkakandak ng resettlement. Ginagamit ang local funds nila. So very effective po dahil participatory governance at community risk assessment ang ginagamit natin. So nagagamit to, alam ng mga kababayan natin yung risk ng pagsisettle sa mga areas na yun. Na sila na mismo ang gumagawa ng mga hakbang para makaiwas pangmatagalan sa mga sakuna. No? Alright. Also, sir, would like to ask din yung mga pangangailangan ng ating mga affected families dyan pagdating sa pagkain, di ba, sa tubig na maiinom. Yung mga establishments po ba dyan, yung mga tindahan, or resume operations na rin po ba ngayon kasabay ng paganda ng panahon po ninyo dyan? Opo, in fact, kami sa provincial government nanguna na mag-implement ng pagpasok ngayong araw na to. Though may suspension as preventive mechanism, no, yung mga 80% ng mga empleyado ng provincial capital is nasa kanilang opisina para magtuloy ng regular na trabaho. Ganon din ang mga businesses. No? Well, as you mentioned also earlier, ang problema na lang po natin, yung mga nasa stranded po ng mga pasahero sa mga port, sa mga pantalan po ngayon. So ngayon na sila po ay stranded, would you know po kung anong klaseng tulong na ibibigay po ng LGU sa kanila while waiting na makaalis? Normally, yung immediate relief, pagkain, at tubig no at saka hygiene kits no ang pinoprovide natin. Normally nagtutulungan ang provincial at saka municipal governments para mag-complement sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon sa mga terminals no. Well, it seems that po na base po sa aming panayam sa inyo, talagang wala naman pong naging problema pagdating sa paghahanda dito nga po sa bagyo. And I think, if I'm not mistaken, sa Eastern Samar through Governor Evardone, 2 days pa lang nagpa-preemptive evacuation na sila. So sa inyo po dun sa lugar, wala naman po naging pasaway yung ayaw pong magpa-evacuate sa kanilang mga tahanan? Wala po, kasi ang kagandahan po sa atin, nagko-community risk assessment tayo. We're doing a community-based disaster risk governance, capacitating our local government functionaries at the community level. So alam nila no na na-transform natin yung risk information into community knowledge. So sila na mismo normally walang resistance at paulit-ulit natin ginagawa to dahil I think that's the way of life dito sa mga bayan na nakaharap sa Pacific Ocean po. So, massively, we're always conducting capacity building among our communities po. Kanina po kasi nag-report yung reporter po namin dyan kanina dun sa aming morning show. Nakita ko po yung background niya. Matataas pa po yung alon no, sa dalampasigan po. So, ngayon po ba ganun pa rin po yung lagay ng panahon doon?
Yes, because may hangin pa. So normally mataas pa yung may gale warning pa dito sa amin. Okay. So ganun talaga no, maabot ng 4 to 7 meters or mas mataas pa minsan 14 no, 14 meters yung taas ng alon. So normal po 'yun sa amin pag may mga bagyo po. Okay, anything to add po? Baka po may kailangan pa po ang inyong lugar in terms of yung mga basic necessity like food, water, medicine. So far hindi naman po pakailangan ng augmentation ng national government. But we would like to assure the community no in our province na that the government is on top, led by no less than the governor Harris Ongchuan, will take care of everything so long as kaya po ng provincial government po. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Ray Josia Etchano, Department Head of PDR RMO Northern Samar. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo at mabuhay po kayo, ma'am. Salamat po.